Hello mga ka-taxpayer. So welcome po sa aking panibagong video tutorial regarding Philippine taxation. So yung topic po natin for today is papaano nga ba i-file yung ating 1701 and 1701Q using yung gross income tax na 8%. So ay tuturo ko sa inyo today kung papaano nga ba i-file at i-apply doon sa ating EBIR. So malapit na yung filing natin ng annual income tax return. So basically, no, kailangan is ready na tayo kapag tayo ay magpa-file ng income tax return. So January 1, pwede na tayo mag-file ng ating annual income tax return. So kung medyo masipag ka, ready naman yung mga transactions mo, ay pwede na nating i-ready at i-file yan ng agad-agad. Okay? So ito yung panibagong video tutorial. Basically, no, applicable to dun sa mga self-employed, no? Dun sa mga small businesses kasi hindi naman to pwedeng gamitin ng mga VAT registered na businesses eh. So basically, yung 8% is applicable lang yan dun sa mga non-VAT businesses. Hindi pwede dito yung mga professionals, bawal sila. Siyempre, expect natin kapag professionals yung mga self-employed na yan, eh lalagpas sila. I mean, mataas, medyo may value yung kanilang transaction. So basically, applicable to dun sa mga maliliit na mga businesses. Okay? So, bagong lahat, magpapakilala muna ako. So, I am Professor R.R. Dimla, a certified public accountant, also a tax practitioner, tax professor, reviewer sa iba't ibang school dito sa Pampanga. So, bagong lahat, bago tayo mag-start, so huwag kalimutang mag-subscribe and i-like yung aking YouTube channel. So, please support me guys, no, for this creating videos, no, para makatulong tayo dun sa mga taxpayers na medyo nagtitipid, at least kahit pa paano is meron silang mga mapapanood na guide paano mag-file ang kanilang mga income tax returns. So salamat sa mga mag-like and mag-subscribe. So let's start, no? So na-mention ko dun sa aking previous video na meron tayong tatlong method when we are filing or pagbabayad tayo ng income tax, no? Meron tayong OSD, meron tayong itemize, at meron tayong 8% na GIT. So ang tawag dyan is gross income tax of 8%. So ano ba yung mga bagay na i-consider natin when we are filing gross income tax? No? So una, sales o receipts natin, yung benta natin, 'di ba? Kapag tayo goods or receipts kapag tayo ay services. Another thing is yung mga income tax payments na binayaran natin from previous quarter. So basically, pwede siyang i-apply from the starting second quarter. Kasi first quarter, wala pa naman tayong previous eh. So basically, wala tayong previous doon. So wala tayong i-deduct. So primarily, yung income tax payment natin from previous quarter is ma-apply siya sa second quarter, third quarter, and fourth quarter. So mamaya malalaman nyo kung bakit siya ma-apply. Okay? So let's have an illustration kung paano nga ba i-file yung ating 1701 and 1701Q using the gross income tax. So meron akong sample dito guys. Na for example, this is the sales. This is the sales every month. No? Sample lang po to. Pwede naman po magbago yan. Depende po sa transactions ninyo. So ang first quarter sales natin is 300,000. Second quarter sales is 450. Third quarter sales is 480. And fourth quarter sales is 595,000. So basically, on the first quarter, yung cumulative sales natin is 300,000 pa lang. Kasi 'di ba, ang period na ginagamit natin especially for individual is calendar period. So pag sinabi natin calendar, it starts from January 1 and it ends in December 31. So wala pa tayong sales previous quarter kasi start pa lang tayo, first quarter pa lang tayo. So ngayon, ang gagawin natin, 300,000 yung sales natin, magdideduct tayo dito ng 250,000. So yung sample ko dito, lumagpas ng 250 kasi mag-iiba yung scenario natin kapag hindi lumagpas ng 250, ano? So ang example natin dito is lalagpas ng 250. So ang gagawin mo lang dito, ililess mo yung 300 sa 250 para makompute mo yung taxable income mo doon sa cumulative sales mo. So first quarter na wala pa tayo, 300 pa lang kasi nga umpisa pa lang tayo ng taon. So basically, ang madali lang, i-compute mo lang to, i-multiply mo lang itong 50,000 times 8%. So ang babayaran mong gross income tax is 4,000 pesos. So take note guys, take note mga taxpayers, no? Wala na tayong babayarang percentage tax. No? Ang babayaran mo na lang is yung 8%. So imagine mo, kung percentage tax yan, di ba? Alam natin na ang percentage tax is 3%. So medyo mabigat din siya. So minus na rin sa atin yun. No, wala na tayo eh. So ngayon, wala naman tayong tax payment previous quarter. Wala pa tayo. Second quarter pa lang mag-i-start yan if may binayaran ka ng first quarter. So ang income tax still due mo for the first quarter is 4,000 pesos. So yun lang yung babayaran mo. Wala ka nang ipa-file na percentage tax.
wala ka nang babayarang percentage tax. So wala ka na rin additional na tax na babayaran bukod dun sa 8% na GIT. Take note nga pala, no, guys, kapag ginamit mo tong 8% sa first quarter, doon sa second quarter, third quarter, and fourth quarter, yan din ang gagamitin mo. Hindi ka pwedeng magpalit. Di ba? Hindi pwedeng papalit-palit. Sa love life lang yung papalit-palit, no? Yung iba nagpapapalit-palit, no? Basically, kung ano yung ginamit mo ng first quarter, yun ang gagamitin mo all throughout the calendar year. So, 4,000 ang filing natin. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ba ito ipafile doon sa ating EBIR. Paano nga ba pipilapan yung ating EBIR form. Okay? So, lagay mo lang yung tin mo dito. I assume nakasave na yung files mo dito, no? Doon sa EBIR. Piliin mo lang yung 1701Q. Okay? So, select the 1701Q. So, first quarter tayo. Lagay mo yung professional. Depende. Kung professional is especially para dun sa mga professionals like lawyers, engineers, accountants. So yun, kaya pinipili yung professional. Kapag hindi naman professional yung line of business mo, so doon ka sa single proprietor. Okay? So it's either dito yan or dito sa dalawa. 8% kasi ang option natin. So since professional ang pinili ko, ito yung pipiliin ko. Then, lagay mo yung birthday mo. So, manghuhula ako ng birthday dito. Siyempre, Pilipino ako, ilalagay ko yan. Nakiklaim ba ako ng foreign tax credits? So, hindi. If man nakiklaim ka ng foreign tax credits, hindi, pwede mo siyang i-apply. Okay? So, kailan ba ginagamit yung foreign tax credits? Siyempre, kapag may transaction tayo sa labas ng bansa, kasi taxable yun within and without the Philippines, eh, no? So, kapag mayroong binayaran tax sa labas ng bansa, pwede natin siyang i-deduct. Pero, wag muna natin gawing komplikado, no? Gawin lang muna natin is yung transaction natin is within the Philippines. So kapag pinili mo yung 8% dito sa number 8, automatic dito sa number 16 mag-8% yan. So wala ka nang dapat i-click dyan, automatic siyang lalabas dyan. So good to go na tayo. Doon tayo sa next page, page 2. Sa page 2 naman, meron tayong schedule dito, no? Na applicable for 8%. Ayan, no, nakalagay naman siya dito, no? Screenshot ko lang siya para lang ma-emphasize natin siya. So ito siya. Ayan, no? For ITR, for income tax rate na 8%, no? So ilalagay mo lang yung sales mo dito. Wala ka nang ilalagay na expenses. Wag mo na i-consider yung mga expenses mo kasi nga GIT ang gamit mo. So if may non-operating income ka, anong ibig sabihin ng non-operating income? Ito yung mga income na hindi naman kasama dun sa pinaka-main operation o main line of business mo. No? For example, kumita ka ng interest coming from abroad, nag-deposit ka ng pera doon. So hindi naman siya kasama dun sa line of business mo. So, pwede mo siyang ilagay dito. So, for illustration purposes, wala muna tayong ilalagay dito, no? So, ito yung total income for the quarter natin, no? Medyo confusing lang, no? Pero, hindi mo kasi ilalagay yung ano eh, di ba? Take note, wala naman tayong i-deduct dito eh, no? So, basically, hindi talaga net income yung magre-reflect dito, yung gross lang. Kaya kung nakita mo dito sa number 49E, no, hindi siya pillable kasi nga hindi ka maglalagay ng ano diyan ng income mo. So ilalagay mo lang kasi diyan yung sales. Okay? So ilalagay mo lang diyan yung sales. Okay? Total taxable income. Okay? Yung syempre yung sales mo pag cumulative na, since first quarter pa tayo, wala pa yan. And then dito tayo magde-deduct ng 250,000. Okay, sa 52A. So dito natin ilalagay yung 52A, yung 250. So ilagay natin yung sales natin, no? 300,000 sa 47A. Ayan. Oh, nagkamali ako. 3 million ang nalagay ko. Yan. So ilalagay mo dito sa 52A yung 250,000. So kung nakita mo guys, no, automatic nag-compute siya ng 4,000 dito. So bangga naman siya dun sa ating computation na 4,000 pesos. So okay na yan, goods to file na yan. So 4,000, if you are okay na, happy ka na sa amount, tali naman sa expectation mo, balik ka sa page 1. So makikita mo dyan is 4,000. So pwede na siyang i-file. Pwede na siyang bayaran sa mga accredited agent bank natin o pwede rin through e-banking, pwedeng land bank, GCash, I don't know kung pwede siya ngayon. Kasi ang ginagamit ko for my clients is pag talagang late na yung land bank, yung e-pay. So para mabilis, hindi ka na pupunta sa bangko. So validate, and then submit, and then print 3 copies. Sa atin pupunta yung isa.
So, yun yung pag-file natin ng first quarter, no? 4,000, tali naman tayo dun sa schedule natin. So, balik tayo dito. So, if you have question, no? Huwag mahiyang mag-comment dyan para gagawa tayo ng video ulit, no? Para masagot natin yung mga questions ng mga may questions sa inyo. Okay. So, clear na tayo sa first quarter. Napakasimple lang ng filing natin. Importante, alam mo lang kung paano siya i-compute. Para syempre, kahit naman sabihin natin EBIR to is auto-compute siya, at least may guide tayo kung magkano yung babayaran natin. Okay. Ngayon, dumako tayo sa second quarter. Kasi may mga nagtatanong, Sir, kung magdideduct ako ng 250 sa second quarter, di parang na-doble yung deduction ko, hindi na siya 250 for the entire year. Kala lang natin yon. Kaya nga pagdating ng second quarter, ang kukunin mo dito yung cumulative sales. Okay? Kita ko lang ha, cumulative sales. Hindi lang yung sales ng second quarter. Kaya natin kinuha tong cumulative sales. Kasi nga, di ba, mag-i-intend ka nga na magdeduct dito ng 250. Kapag niles mo talaga yung 250 dito at hindi mo kinuha yung cumulative sales, talagang madodoble yung deduction mo. Yung magiging na siyang 500,000. Kaya ang ginawa natin dito, kinuha natin yung cumulative sales. Ayan. So, para alam mo yung expectation mo kung magkano yung tax na babayaran mo. Okay. So, 250,000. Mag-less ka ng 250. So, yung taxable income mo dito is 500,000. Yung sinasabi ko sa iyo hindi siya na doble yung 250. O nakita mo, di ba? 450 yung sales mo dito. Ang taxable income mo 500. Paano naging 500? Di ba kinuha natin yung excess ng 250? Di ba? Pwede mo rin gawin dyan to 450 plus 50. Wag ka nang mag-deduct ng 250, no? Pero for the sake of illustration, para hindi tayo malito, kaya ang presentation natin is cumulative. Kasi baka mamaya, di ba, malito kayo na nagdeduct ako dito o hindi ako nagdeduct. Pero at least alam mo kung paano nakuha yung 500. Siyempre, yung 450 plus yung 50 na sobra dun sa ating 250 na exempted sa gross income tax. Okay? So, compute natin yung babayaran nating income tax due. Okay? So, as of second quarter, dapat ang babayar natin na income tax hanggang second quarter is 40,000 na. Na-compute yan dun sa cumulative. Okay, edi sir, parang nadoble yung tax. Hindi naman siya totally madodoble. Kasi yung binayaran mo ng first quarter, i-deduct mo siya dito. Di ba? I-deduct mo siya dyan. Okay? So, i-deduct natin yung 4,000. Okay? So, ang income tax GIT na due mo for second quarter is 36,000. Nalilito ka ngayon. Bakit mo binawas yun? Kaya mo binawas yan. Kasi nga, yung taxable income natin ng second quarter is cumulative yan. So kung hindi mo ibabawas ng 40,000, hindi parang nangyari, dalawang beses na tax yung income mo ng first quarter. Kaya din-deduct natin yan. Kasi ayaw natin ng double taxation. So ang babayaran mo is 36,000. Okay, dito 36,000. So ito yung babayaran mo for the second quarter. Okay? So ngayon, pwede mo rin siyang i-check. Try natin. Ayan o. 450 times 8%. Di ba? 36,000. Parti ka mahirapan. Pero kasi, may impact kasi yan kapag yung first quarter mo, hindi lumagpas ng 250. Baka mamaya malito ka no? Kaya ganun yung presentation natin. So ngayon, pakita natin kung paano siya i-file o fill upan yung 1701Q para dun sa second quarter, no? Balik tayo dun sa EBIR. Balik tayo sa second quarter. Dapat pala hindi ko na-close to. Okay, second quarter, professional, 8%. Birthday ko, syempre hula-hula lang to. Filipino, no, hindi tayo nakiklaim ng tax credit na foreign. Automatic itong 16 na gross yan. And then, punta tayo sa page 2. Okay. So, same lang tayo dito guys, no? Teka lang, ba't hindi nag-automatic to na fill up? Lang may nakalimutan akong fill upan. Professional, 8%. Nasaan ba yung nakalimutan ko dito? Ba't hindi lumalabas yun? Amended. Foreign. Aswang yata tayo. Okay. Teka lang ba tayo? Ito. 8%, no? So, nakalagay dito. So, makikita natin dito. Ayan, nalakihan lang natin, no? So, revenue to for the quarter to. Lagay natin yan. And then, total income for the quarter.
Add natin yung taxable income from the previous quarter. Okay, so pilapan natin yan. So ito yung kailangan natin dyan, yung sales pa rin natin, no? 450 tsaka 300. So lagay mo yung 450 na sales mo dito. And then previous quarter is 300. Okay, magdeduct ka ng 250. Okay, nakita mo, na-compute dito 40,000. So tama naman tayo. Ito yung income tax due natin na due for the as of the second quarter. Pero magkano na lang yung babayaran natin? Di ba? 40,000. So ililes natin ngayon yung binayaran natin from previous quarter, which is yung 4,000 para makompute natin, lumabas dun sa EBIR form, yung amount still due na 36,000 pesos. So lagay natin siya dito sa 56A, tax payment from the previous quarter, 4,000. Okay, so if happy na tayo sa figures, same lang ang gagawin natin dyan. So yan, 36,000. So if happy na tayo, validate, submit, print, 3 copy. Punta tayo sa bangko, dun sa mga accredited agent bank. And then okay na yung filing natin ng 1701Q for the second quarter. No? So if may mga question kayo, so huwag kayong mag-hesitate na mag-message dun sa comment. So para makagawa ulit tayo ng panibagong video. So ganun lang, napakasimple lang. No? Ganun din yung gagawin natin sa third quarter. Para ipakita natin yung computation ng third quarter. No? Para at least may guide pa rin tayo. So third quarter tayo. Kukunin mo yung cumulative sales, add mo yung first, second, third quarter sales, mag-less ka ng 250. So taxable income natin is 980, multiply mo ng 8%. So kailangan, dapat daw, ang babayaran nating income tax due for the year is 78,400 na up to third quarter. Less natin yung previous payments ng previous quarters. Okay? So 4,000 at saka 36,000. Ano na-compute, sir, yung 40,000? Pinag-add ko lang itong dalawa class. Guys, sorry. Itong 36,000 tsaka 4,000. Pinag-add ko lang yan. Di ba, i-deduct natin yan. Okay? So, makakompute mo dyan is 38,400. So, ito yung babayaran mong GIT. Third quarter. Still, wala ka pa rin babayarang percentage tax. So, ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple, guys, yung pag-compute natin ng 1701P, no? Ganun lang, third quarter. So, pilapan ulit natin to. So, edit na lang natin to para hindi na ako lalabas doon sa mismong EBIR. So, ang sales natin for third quarter is 480. So, kailangan natin ilagay dito yung actual sales ng, hindi yung cumulative, yung actual. Baka mamaya magtaka si BIR, cumulative, tapos hindi naman pala yun yung sales mo ng quarter, no? Kaya nga meron tayo dito sa item 50 na previous quarter. So, dyan natin ilalagay yung sales natin for the previous quarters, if any. So, add natin yung first and second, 300 plus 450, that's 750. So, itong dalawang naka-yellow, i-add ko lang yan. Okay. 750. So, 784. At syempre, babaguhin mo yung number 56A. Kasi nga, third quarter na tayo. Meron na tayong binayar ng first and second quarter. So, 40,000 yan. Ano na-compute yung 40,000? 4,000 na binayaran mo ng first quarter. Second quarter na binayaran mo ng 36,000. No? Sorry guys, no, ini-emphasize ko lang to, ini-screenshot ko lang para at least ma-emphasize nyo kung paano ko siya na-compute. So, doon nakuha yung 40,000. So, ganun lang. Hanggang sa fourth quarter, ganun lang ang gagawin natin dyan. Wala nang iba. Okay, so if we are happy na sa figures, validate, submit, and print. So, bayaran natin sa mga accredited agent bank dito sa Pilipinas. So, syempre, depende yun eh. Nasa sakop na RDO dapat. Hindi tayo pwede magbayad dun sa labas na RDO natin na sa registration natin. Kasi may penalty yun kapag nagbayad ka ng wrong venue, no? So, same lang din hanggang fourth quarter. Ulit-ulit na lang to, guys. Okay. So, cumulative sales natin ng first, second, third, and fourth. Okay. 250. Let's go 1,825 sa 250. So, 1,575 for the whole year ang taxable mo. Multiply mo ng 8%. So, ang income tax due na dapat nating babayaran for the entire year is 126,000. Take note, no? Itong 126 na to is para na sa entire year. Remember, may binayaran ka na ng first, second, and third quarter. Kaya kinukompute natin kung magkano ba yung income tax natin na still due. So, ilaless natin ngayon yung mga tax na binayaran natin from previous quarter. So, that's 78,400. No? Kung mapapansin mo, ito yan, no? Oh, ito yan, no? Di ba? Pero syempre, para sure ka,
Itotal mo na lang ito nasa ilalim, itong mga binayaran mo, no? Pero syempre kung kabisado mo na yung theory niya, pwede namang ito na nakagad eh. Kunin mo itong 7,884 from previous quarter, di ba? So, mas mabilis yun. Hindi ka na mag-a-add. Pero depende kasi, syempre hindi naman lahat is clear kaagad to kahit pag pinanood mo to. Kung ngayon ka pa lang talaga nag-aaral ng taxation, hindi naman siya tipong pagkapanood mo is alam na alam mo na siya kaagad. No? So, ang income tax still due natin for the year December 31 is 47,600 pesos. So, yun yung ating ipa-file dun sa annual ITR. The same lang guys, the same lang. Wala namang masyadong difference dun sa quarterly. No? Pero syempre, iba yung form na gagamitin natin. Hindi natin gagamitin yung 1701Q. So doon na tayo sa annual form. Pilapan natin yung annual form. Depende yan kung mixed income earner ka o ikaw ay self-employed lang. Depende yan dun sa, ako, assuming ako ay mixed income earner. So lagay mo yung appropriate year. Click ko tong professional since ako yung magpa-file. Lagay ko yung birthday ko. Okay. Tapos citizenship. Married if married, single if single. Meron bang ano yung spouse mo? Income? Wala. Assuming wala. Exempted ka ba sa income tax? Yes or no? Assuming no. And then preferential tax rate. So automatic tong number 21. Wala ka nang ilalagay sa 21A. Next tayo. Next page tayo. Dito tayo ngayon sa part na ito. Okay. Sabi niya dito, ayan o. If 8%, sabi niya, fill up number 25 to 30. So, doon tayo magpipill up sa 25 to 30. Doon tayo sa 25. 25. Dadirect na tayo dito. Nasaan yung 8% dito? Hanapin natin yung 8%. Okay. Oh, wala yung 8% dito. Titripan yata ako ng form na to ah. Okay. Ito yung sa 8%, no? Same lang din, guys. Same lang din. So, kunin mo yung sales natin for the, ano na to? For the year na. Okay? For the year na to. So, ang total sales natin for the year is 1,825,000. 1,825. Sorry, sobra. 1,825. Kasi kapag lumagpas ng 3M yan, di na talaga pwede yung 8%, no? Kasi yung yung lumagpas ng 3M is para sa mga non-bat na yun. Kaya hindi na siya applicable. Okay, so 1,825. Less tayo ng 250. O, tingnan mo yung na-compute natin, ha? 126. 126 din siya dito. Same na same siya. And then, iless natin yung mga previous payments natin from the previous quarter. Okay. Ilagay natin. O dito nga lang sa item na to, kailangan mong ilagay yung total sales mo dito, yung income mo per book, no? 1,825 para mag-match siya. Okay, 1,825. Okay. 1,825, taxable income natin. Check natin, mag-e-error yan kung 1,825 o yung nakanet of 250,000. Okay, so ilagay natin dito sa item dito yung mga binayaran natin. So total tax payment for the first 3 quarters, no? Kunin mo yung total. Balik tayo dun sa Excel. Ang binayaran ko na is 78,400, no? 78 itong natatlong naka color blue. So 78,400 dyan. 78,400. Okay. Tingnan mo yung tax still due natin. Balik tayo sa page 1. Ang tax still due natin is 47,600. So check natin if we are tally ba dun sa expected natin na babayaran. No, kailangan meron ka ding huwag kang umasa dun sa automation ng EBAR. Kunin natin yung less. Yun, tally siya. 47,600. So if you are happy, validate. O, yun ang sinasabi ko, meron siyang pop-up dito. Page 4, part 4. 11 must be equal to the item number 30. So, yun ang sinasabi ko kanina. Kung ano yung taxable income natin, dapat yun yung nilagay natin. Pakita lang natin dito. Ito. Itong 1,575. Kasi ang nilagay natin kanina is yung 1,825. So, ilalagay natin doon is yung 1,575 instead of 1,825. No? Page 4.
1525, 1525. Okay. Uy, wait lang, parang mali yung amount ko ah. Check ko lang ah, mali yung amount eh. 1575 pala, hindi pala 1525. 1575. So lagay natin dito 1575. Yun. So okay na. And then validate, submit, and print. Bayaran natin yung ating annual income tax return. So basically, no, napakasimple lang, no? Series lang yung mga, talagang series lang yung talagang kailangan nating information para ma-file natin yung ating annual income tax return using the EBIR form. So make sure lang na tama yung mga data natin dito, no? Dito sa ating first page, no? Lalo na yung year, amended ba yan or hindi. So siguro next time magtuturo tayo, tuturo natin kung paano mag-file ng return na amended. Okay? So, if may mga questions kayo, so chat lang dun sa comment box o comment section para magawa natin ulit ng video. So, thank you for watching, no, dun sa mga umabot dito sa last portion ng video. So, thank you very much. So, once again, I'm inviting you to subscribe and like my YouTube channel. So, Taxmaster. So, welcome and see you again dun sa aking susunod na video. So, maraming salamat and God bless guys. So, maraming salamat.